sa buhay, minsan kailangan mo lang ng isang pagkakataon, isang tulong at isang pusong handang lumaban para mabago ang kinabukasan. Para kay Michelle, ang pangarap na makaahon sa hirap at gutom ay hindi natapos sa pag-asam. Sa bawat hamon na dumating, pinili niyang humakbang pasulong mula sa pagtanggap ng suporta ng walang gutom program ng Department of Social Welfare and Development hanggang sa pagsabak sa technical skills training na nagsilbing susi para madagdagan ang kanyang kakayahan. At ngayon, dala ang kanyang bagong kaalaman at matibay na pangarap, handa na siyang subukan ang mas malawak na mundo. Hindi lang para sa sarili, kundi para sa kanyang pamilya na siyang pinakamalaking inspirasyon niya. Dahil minsan, ang isang simpleng oportunidad ay kayang magbukas ng napakalaking pintuan ng pag-asa. Kilalanin natin si Michelle dito lamang sa kwento ng pag-asa at pagbabago. Sa gitna ng masisikip na eskinita at magkakadikit na tahanan, may mga pamilyang araw-araw na nakikipaglaban para sa pagkain, tirahan at kinabukasan. Isa sa kanila si Michelle Mayote, isang ina, asawa at may pangarap na hindi kailanman isusuko sa kabila ng mga pagsubok. Kasi ang hirap pag wala kang ipon. Tsaka habang ka pa magtrabaho. Kasi isipin mo yung future mo tsaka yung sa mga anak mo. Yun palagi iniisip ko na yung mga anak ko hindi ba matulad ng iba. Yung walang makain. Si Michelle ay ina ng 3 anak at asawa ng isang security guard na tumatanggap lamang ng minimum na sahod kada buwan. Sa bawat araw, kailangang pagkasyahin ang limitadong kita para sa pangangailangan ng buong pamilya. Sa maliit na espasyong kanilang tinitirhan, natutunan nilang maging malikhain at matiisin. Kasama ang kanyang ina, nagtitinda si Michelle ng pagkain tulad ng burger upang madagdagan ang kita ng pamilya. Yung asawa mo kasama mo? Opo, Anong trabaho mo? isa po siyang gwardiya, security guard. Ikaw, anong pinagkaka... Sa ngayon po wala. Dati po kasi meron, yung bago po kami magkasunog. Binigyan po ako ng DSWD livelihood, puhunan po, 15K, tapos nasunog po yun nung 2025 lang. Anong negosyo mo? Ano po, dito yung burgeran, gano'n. Titinda po ako. Ang bawat piso ay mahalaga, ngunit para kay Michelle, malinaw ang realidad. Ang pansamantalang dagdag kita ay hindi sapat upang tuluyang makaahon sa kahirapan. Ano bang monthly income ng pamilya? Mga nasa 8 po. Kulang pa po yun. Hindi po kasi kasya kasi syempre may mga bayaran pa po kami kailangan bayaran. Minsan po nagsa-sideline po ako, tagahugas. Kung ano-ano may labada na kinukuha ko po yun. Kahit 300 lang. Kasi mas nakakatulong din po kasi siya. At habang pilit nilang binubuo ang kanilang pang-araw-araw na buhay, isang trahedya ang dumating noong Pebrero ng taong 2025 na lalo pang sumubok sa kanilang katatagan. Sumiklab ang sunog dito sa Barangay Bagong Pag-asa sa Quezon City pasado alas 2 ng hapon nitong linggo. Yung sa taas po kasi yun, linggo po kasi yun ba yung nasunugan kami. Tsaka hindi po ako gaanong nagbaba ng mga paninda. Hindi po namin ine-expect na magkakasunog. Kasi wala pong nagsisigawan parang tahimik lang. Sa likod po pala, naghahakutan na. Diyan na po yung apoy, malapit na. Doon na namin nalaman. Lahat ng gamit nyo? Opo. Yung banda po kasi doon, kahoy lang po kasi dati yung po namin, bahay. So isang lang po, sunog lahat. Sa isang iglap, nawala ang mga naipon nilang kagamitan, ngunit hindi nasunog ang kanilang katatagan. Ano bang pangarap mo? Wala na. Sa mga anak ko na lang. Makapagtapos sila ng pag-aaral. Sa akin kahit di na. Siguro makapag-negosyo ulit. Para sa maraming pamilyang tulad ng kay Michelle, hindi lamang kita ang problema. Kasama rito ang pangamba
kung may sapat bang pagkain sa mesa kinabukasan. Minsan kung walang budget, minsan walang gulay. Ano lang, itlog, sardinas, ganun. Pero ano madalas ninyo kinakain? Pag pizza di peligro, ano po, noodles, ganun. Tapos sardinas, itlog. Yung mga nabibili lang po sa tindahan. Ang pagkain ay hindi dapat maging pribilehiyo. Ito ay pangunahing pangangailangan ng bawat pamilya. Dito pumasok ang Walang Gutom program ng Department of Social Welfare and Development. Isang programang naglalayong palakasin ang kakayahan ng mga pamilya upang makamit ang food security at mas matatag na kabuhayan. Ngayon na nasa under kayo ng Walang Gutom, ano yung mga naituro sa inyo ng program? Ano po, nagkaroon po kami ng bigas, tsaka gulay, prutas. Minsan lang po kasi kumain kami ng prutas. Siyempre, yung pambili namin ng prutas, ibibili na lang po namin ng ulam. Dahil hangarin po ng ating Pangulo na wala nang nagugutom sa ating bansa. Kaya itinatag po itong programa na Walang Gutom Program. So, si Walang Gutom Program po ay nagpo-provide po ng mga pagkain sa loob po ng Go Grow Glow na mga pagkain po para sa ating mga benepisyaryo. Pinuntahan namin ang isa sa mga redemption center ng Walang Gutom program sa Quezon City at ito ang aming inabutan. Ito yung mga available na gulay na pwedeng bilhin ng mga beneficiaries ng Walang Gutom program using their EBT card. So we have beans, yan. Galing daw itong mga gulay na to sa Nueva Vizcaya. Merong pipino, at repolyo, at pakwan. Yan. Mukhang yellow pa tong pakwan na to. At sayote, meron din. Munggo. At mga prutas gaya ng orange and apple. At saka mango. Yan. At meron ding talong. At syempre, hindi mawawala ang ating spices, bawang at sibuyas. Sa ilalim ng Walang Gutom program ng DSWD, nakilahok si Michelle sa Productivity Enhancement Sessions. Meron din po tayong tinatawag na Productivity Enhancement Session kung saan tinutulungan din po natin ang ating mga benepisyaryo po na magkaroon po ng trabaho sa pamamagitan po ng ating mga job fairs. Sa ating katulong po ang peso, dole, at pwede na rin po ang TESDA na magbigay po ng mga skills sa ating mga benepisyaryo para po kung wala na po ang programa ay magkaroon po to ng ng sapat na tulong po sa ating mga benepisyaryo na magkaroon po sila ng trabaho at hanap buhay. Bukod dito, tumatanggap din ang bawat benepisyaryong pamilya ng kaukulang halaga para sa alokasyon nila sa pagkain. Ang Walang Gutom program po ay nagbibigay po ng ating mga pagkain para po sa ating mga benepisyaryo. Ito po ay worth 3,000 po monthly, buwan-buwan, kung saan nakakapamili po ang ating mga benepisyaryo ng 3,000 worth po na Go, Grow, and Glow Foods. Bukod po dito, meron po tayong tinatawag na 3K session o yung kalusugan, kabuhayan at kakayahan session kung saan natututo naman po ang ating mga benepisyaryo kung ano po ba ang kailangan nilang matutunan tungkol sa pagkain, tamang paghawak po ng ating mga pagkain para po mas makatulong po sa kung paano po ba maging isang malusog at masustansya po ang pamilyang Pilipino. Nung una, akala ko lang yung housekeeping. Nakaka-challenge din siya. Kasi marami ka rin natututunan. Tapos, nakakaba. May oral recitation. Yun nga, sabi ni Sir, kung may pagkakataon pang mag-aral, mag-aaral lang ng mag-aaral. Sa bawat aralin at pagsasanay, unti-unting lumawak ang kanyang pananaw sa mga posibilidad na naghihintay sa hinaharap. Hindi lamang araw-araw na pangangailangan ang iniisip ni Michelle. Ngayon, mas malinaw na ang kanyang pangarap para sa pamilya. Bakit housekeeping yung napili mo? Ano po kasi siya yun po yung ngayong trabaho. In demand? Opo. Balak mo daw mag-abroad? Soon po. Kukuha lang po ako ng experience po dito. Pag napanood to ng anak mo, many years from now, ano yung gusto mong sabihin sa kanila? Mag-aral kayo ng mabuti, makapagtapos kayo at
umano kayo ng magandang kinabukasan kasi edukasyon lang ang may bibigay namin sa kanila. Ang mga kasanayang natutunan niya sa productivity enhancement sessions ay nagsisilbing hakbang patungo sa mas matatag na kabuhayan at mas maraming oportunidad para sa kanyang pamilya. Ang tunay na pagbabago ay hindi lamang nasusukat sa kita. Ito ay nasusukat din sa pagbabalik ng dignidad sa pamamagitan ng sapat na pagkain sa hapagkainan at disenteng hanap buhay, kumpiyansa sa sarili at kakayahang mangarap muli. Nagpapasalamat po ako sa DSWD at nabigyan po ako ng pagkakataong mag-aral sa TESDA. At ngayon po mag-a-apply na po ako. Maraming salamat po sa binigay ng walang gutom program. Opportunity, napapaiyak ako. Nagpapasalamat din ako sa walang gutom kasi nakakapag-provide sila sa pang-araw-araw namin, nalilestan yung gastos namin. Mas maganda nga yung program nila kasi nakakatulong sila sa improvement niya sa trabaho, gano'n. Sakali din kaibang bansa siya. Sa bawat ngiti ng kanyang mga anak, nakikita ni Michelle ang dahilan kung bakit patuloy siyang nagsusumikap. Ang kanyang kwento ay paalala na ang kahirapan ay hindi katapusan ng pangarap. Sa tulong ng tamang oportunidad, pagsasanay at suporta ng pamahalaan, posible ang pagbabago. Sa pamamagitan ng Walang Gutom program, ang laban para sa pagkain ay naging daan tungo sa mas malaking layunin, ang magkaroon ng seguridad, dignidad at pag-asang maipapasa sa susunod na henerasyon. Pag may libreng paaral, mag-aral po kayo. Kahit sa TESDA lang, kahit may TESDA in situ ka lang, makakapag-abroad ka na. Basta may ka lang, certificate ka lang, pwede ka na makapag-trabaho ng maganda. Sa bawat pamilyang lumalaban, may pag-asa. Sa bawat pangarap na pinanghahawakan, may pagkakataong magbago ang buhay. Salamat, DSWD! Salamat! Mula sa mga araw na puno ng pangamba, pinatunayan ni Michelle na walang pagsubok ang makakapigil sa taong may tapang, tiyaga at pangarap para sa pamilya. Ang dating pangarap lang na magkaroon ng masustansyang pagkain sa hapag at humanap ng pagkakakitaan, ngayon ay unti-unti nang nagiging realidad dahil sa kanyang determinasyon at sa pagkakataong ipinagkaloob ng Walang Gutom program. Bit-bit ang kanyang natutunan. Kumpiyansa na siyang haharap sa panibagong hamon habang inaasam na makahanap ng trabaho sa ibang bansa. Hindi man naging madali ang kanyang paglalakbay, bawat sakripisyo, luha at pagsubok ay naging bahagi ng kanyang buhay. Dahil ang tunay na panalo ay hindi lang nasusukat sa kung gaano kalayo ang narating mo, kundi kung ilang pangarap ang naitaguyod kasama ang mga taong mahal mo. Naway nabigyan namin kayong muli ng pagmumula ng inspirasyon ngayong araw. Ako po si Bianca Pierad Tamundong ng DSWD Traditional Media Service na nagpapaalala na sa bawat hamon ng buhay, ang DSWD ay patuloy ninyong magiging kaagapay. Hanggang sa susunod na Martes, abangan po ninyong muli ang isa na namang kwento ng pag-asa at pagbabago.